mga anak, lahat naman po tayo naging anak, tama ho ba? Sa panahon ngayon, nawawala na ho yung tinatawag na pagbibigay nila ng tinatawag na tulong sa kanilang mga magulang. Which is, kinote po nila yung ah, sa IG na sinabi nung anak ni Dennis Padilla at saka ni Marjorie Barreto na kung tutulong ka daw sa magulang mo, dapat daw out of love, hindi yung parang naoobliga ka. No, ibig sabihin, pag sinabi nga obliga, obligasyon. Tama ho ba? Kaya kayo? Oo. Sabi niya, ibig sabihin, kung out of love, mas madali mo itong magagawa kasi ginagawa mo dahil passion mo. Pero sabi ko nga po doon, sa panahon natin ngayon, ah, isa pong kultura talaga ng mga Pilipino yan. Lalo na yung mga sinauna pa yun na talagang mga anak, tumutulong talaga sa magulang. No? At pero kung titingnan natin sa banal na kasulatan, doon tayo. In Bible view, no? Para matapos na po yung usapin na yan, sapagkat yan po yung hottest issue na nagte-trend nga po, yung tungkol po dyan sa quotation na yan ng anak nila Dennis Padilla at saka ni Marjorie Barreto, isettle natin sa Bible na mga kapatid. Kasi yun po yung pinakamaganda eh. Sabi nga po, Bible, basic information before living on earth. Parang pag bumili ka ho ng isang appliances, may manual ho yan kung paano gamitin. Tama ho ba? Kasi pag ginamit mo yan ng hindi mo sinusunod yung manual, madali ho masisira. Tama ho ba? Kaya yun din po, sa po natin kasi alam, no? Paano nga naman po natin maisasagawa? Tama ho ba? So ang topic po nating i-prepare, ito po yung nakasulat in Ephesians chapter 6, 1 to 3. No? Ito po yung sulat ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 6, 1 to 3. Alam po ninyo, ito po yung sinulat po ni Apostol Pablo, itong Book of Ephesians, somewhere around AD 60 to 62. At nung sinulat po niya ito, mga kapatid, ito po yung first imprisonment ni Apostol Pablo. Naka-house arrest po siya niyan. Pero bagamat siya po yung naka-house arrest, pinapayagan po siyang tumanggap ng mga bisita para po makapag-preach po siya ng gospel. That was written in Acts chapter 28, verse 16 to 31. So ito po yung time na sinulat niya po yung Ephesians, letters to the book of Ephesians. Naka-house arrest po siya niyan, mga kapatid. At ano po ang nilalaman ng panulat po niyang ito? Basahin na po natin Ephesians chapter 6:1 to verse 3. Ito po yung topic. Kasi kung mapapansin niyo po, sa Ephesians po niya, nang inuna po niya, verse 5 po muna, relationship between husband and wife to their husband. So ibig sabihin, kung mapapansin niyo, ito talaga, yung sulat niyang ito, kumbaga pag dudugtog-dugtog mo parang kadena, inuna niya relasyon po ng mag-asawa, ng babae sa lalaki, na lalaki sa babae. Tapos ang susunod niyan, relationship ng slaves do sa kanilang master at master sa kanilang slaves. So mapapansin niyo, relationship ng tao sa kanyang kapwa-tao. Nakuha niyo po, yun po yung topic. So basahin po natin. Sabi niya po rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Notice verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise. Ang tanong, what is the promise? Ito po yung sagot in verse 3. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Verse 3, mga kapatid, sinasagot po yung sikreto. Hindi po pansit ang pampahaba ng buhay. Kasi yun ho yung tradisyon na binana natin sa mga inchik. Naalala ko, binapanood akong reels kasi bibitayin na yung isang bilanggo. So ang hatol sa kanya, death penalty. Bibitayin.
Nagtanong siya, ano yung request mong huling pagkain? Sabi niya, pansit to para humaba. Di ba? Mga kapatid, ang mga inche, pag pinaprepare mo daw yung pansit, nakakahaba ho ng buhay. Dito po sa verse 3, napakaliwanag yung sinabi. Ang pampahaba ng buhay sa ating mga anak, ano po? We must honor our father and our mother. At ito po, nung sinulat ni Apostol Pablo, wala pa pong New Testament. Gusto ko pong maunawaan natin ito. Wala pa hong Book of Ephesians. Ito po'y sinipi niya. At mamaya alamin natin kung saan niya po ito sinipi. Mga kapatid. Yan po'y sinipi po ni Apostol Pablo sa Torah. O yung five books na isinulat po ni Moses doon po sa wilderness. Mamaya alamin natin yan mga kapatid ko. Sa Tagalog po sabi, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. No? Mga kapatid, meron akong gustong mapansin ninyo sa konstruksyon nung salita po ni Apostol Pablo sa mga sinabi po niyang ito. Number 1 po na gusto kong mapansin nyo, ang sabi po ni Apostol Pablo, siyang unang utos na may pangako. Mga kapatid, sabi ko kanina sa inyo, sinipi po niya ito in the book of Exodus. Babalikan po natin yung chapter 20. No? Hindi ko bibigay mga ano. Ano po ba yung unang utos na ibinigay sa Israel nung panahon na yon ng Diyos? Hindi naman po yung honor thy father and mother. Ano po first commandments? It regards to God. Tama? Pero ang tanong, nagkamali po ba si Apostol Pablo nung sinabi niya pong ito na siyang unang utos na may pangako? Ngayon po ipapaliwanag ko po yan para po magets natin. Kasi po, minsan ho, pagka matatalino ho yung mga, alam ko naman po lahat po tayo matatalino. Kasi magtataka kasi sinabi niya na siyang unang utos na may pangako. Huwag po natin kalilimutan na ang binaba po ng lalaking si Moises sa bundok ng Sinai ay 2 tapyas ng tipan. Yung unang 4 na commandment, mga kapatid, may kinalaman po sa Diyos. No? So ano yung lang po yun para maunawaan natin kung yung sinasabi ni Apostol Pablo. In chapter 20 verse 3, ito po yung first command. Thou shalt have no other gods before me. Yung po yung first. Yan talaga yung una. Ngayon po yung pangalawa, thou shalt not make unto thee any graven image. That was the number 2 command. Chapter 20 verse 4. Alam niyo po, doon sa pinanggalingan natin ng una, sa 10 commandments po na nilabas nila sa kanilang bawat simbahan, wala po ito sa number 2. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi malayo pa lang kayo, marami na kayong makikitang inanyuan eh. Kaya hindi po nila ito nilagay na number 2. Kung kayo po mapagmasid, wala po yan sa number 2 nila na 10 commandments. Araw-araw po kayo dumadaan ng Quiapo, tingnan niyo po, wala po yan sa number 2. Wala po yan kasi pag nilagay po nila number 2 yan, minus na po agad sila. Ang dami pong graven images na makikita kayo eh. Number 3, thou shalt not take the name of thy Lord in God in vain. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Chapter 20 verse 7. At number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus chapter 20 verse 8 and 10. Yan po yung pang-4. Yan po yung laman ng unang tapyas ng tipan. Tama? Ito po yung relationship nung creation, yung nilalang doon sa lumalang. So yun po, alam niyo po kung bakit po sinabi ni Paul na isang unang utos na may pangako. Sapagkat yan po yung kauna-unahang utos doon sa pangalawang tapyas ng tipan na may kinalaman ng relasyon sa tao sa kanyang kapwa-tao. Ayan po yung number 1. Yan po yung honor thy father and thy mother. At yan po'y sinipi ni Apostol Pablo in Exodus chapter 20 verse 12. Kuha na po natin kung bakit po nasabi niya. Hindi po siya nagkamali nung sinabi niyang
na siyang unang utos na may pangako sapagkat yan po talaga yung kauna-unahang utos ng tao sa pakikipagrelasyon niya sa kanyang kapwa-tao. Nakuha niyo po? So, unang utos. At ang pangako upang ikaw ay mapabuti at lumawig ang iyong buhay sa lupang iyong pinaparoonan. Nakuha na po natin, mga kapatid. So, balik po tayo doon. Minsan po, bago ko po ginawa yung topic na ito, naipag-aralan po ako doon sa isang kapatid. Sabi ko, ano pa pagkakaintindi mo sa word na igalang? Kasi meron ho tayong pagkakaintindi, tayong mga tao sa isang salita. Halimbawa, igalang, wag mong babastusin. Tama. Alam mo, sa mundong ginagalawa natin ngayon, napakababastos na ho ng mga anak sa magulang. Meron nga ho, anak, sinusumpa yung kanyang magulang. Kini-curse. Meron ng anak, napanood ko yung reels, may isang reels ako napanood, kumakain ho sila. Eh yung magulang, matanda na, kinukuha niya yung karne, ayaw ho ibigay ng mga anak, pinapalo yung kamay. Ang binibigay lang gulay. Alam niyo, dumating yung pinakapanganay, pinagsasampal niya lahat ng mga kapatid niya. Ba't kayo ganyan? Nagpapadala ako galing ako ng ibang bansa para sa inyo, tapos di niyo pinapakain, pinagsasampal niya yung mga kapatid niya. Tapos pinalayas niya, sinubukan niya yung nanay niya, puro karne. Ito yung kinukuha, biruin mo, napakadamot mo sa pagkain, sa magulang mo. Merong mga anak ng ganyan ngayon. Ang dami ng mga kapatid. Meron ng mga anak, minumura yung kanyang magulang. Ang dami niyan. Sa barangay nga eh. Sa barangay na, sa bagong pinakamalaking barangay po yan sa Pilipinas. Anak, dinimanda yung kanyang magulang para paalisin, palayasin sa bahay. Biruin mo yan. Sino ba nagpundar ng bahay? Totoong nangyayari yan. 24 oras. Lola, pinatay ng apo. Lola, pinatay. Ang pumatay, apo niya mismo. Anak, pinatay yung kanyang magulang. Di ba? Yun ho, doon po tayo. Yun yung pananaw natin. Pero alam nyo, pag tinignan nyo pa sa Biblia, ano ho yung interpretasyon at ibig sabihin ng salitang honor o igalang? No? Kasi pag sa kaisipan natin, hanggang doon lang tayo. Pero hayaan natin yung Biblia, si Jesus Christ ang magpaliwanag o magpalawak ng paksaing ito, mga kapatid ko. So tingnan po natin, muli, inulit yan ni Apostol Pablo in Colossus chapter 3 verse 20. Ito po sinabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay. Bakit? Sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Gusto ho nating mapalugod ang Diyos, tayong mga anak. Ito po ang paraan to please God. Ang sabi po, magsitalima tayo sa ating mga magulang. Yan ho yung napakagandang sinabi po ni Apostol Pablo. Alam niyo ba kung bakit po may sulat na ganito si Apostol Pablo? Sapagkat nung sinusulat niya ito, meron po kasing problema sila noon. Ang problema nila, problema po sa mga anak sa pakikipatungo nila sa kanilang mga magulang. Kasi po sa mga sulat po ni Apostol Pablo, tingnan po ninyo. Dito po sa Romans 1:30, sabi po ni Apostol Pablo ganito, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng kasamaan. Pansinin niyo po yung last, mga masuwayin sa mga magulang. Problema nila yan ng panahon pa. At hanggang ngayon, yung problemang yan, lalong lumawak ng lumawak. Napakatindi ngayon. Alam niyo, may kapitbahay kami, hindi mo na malaman kung sino yung nanay at sino yung tatay. Bakit po? Karamihan po ng mga anak ngayon hindi ho marunong mangupo. Naalala ko nung kami nag-aaral pa, tinuturo po, may tula pa kami. Ampo at opo. Ngayon, hindi mo na malaman sino yung matanda, sino yung bata. Bakit po? Nawawala na po kasi yung po, nawawala na po yung opo,
Hindi mo na malaman sino yung magulang, sino yung anak. Kasi yung mga anak na, sila na yung nagsisermon sa magulang. Yung magulang, sila na yung sinesermonan ngayon. Baliktad na, mga kapatid ko. Naalala ko yung sinabi sa akin ng tatay ko eh. Na hanggang ngayon, nakatatak sa utak ko. Anak, balang araw, magiging magulang ka din. Isang salita lang yun, pero ang lawak ng ibig sabihin. Ano ibig sabihin nun? Yung ginawa mo sa akin, mararanasan mo rin. Kung ano yung itinanim mo, aanihin mo din. Ang lawak ng salitang yun. Ngayon ko napapagtanto, ngayon ko nauunawaan na ako'y nasa kalalagayan na pong magulang, na may mga anak na ako, no, mga kapatid, doon mo mauunawaan yun. At yung isa pa, sinabi po ni Apostol Pablo, sa ikalawang sulat niya, sa kanyang kamanggagawang si Timoteo, yung iyang evangelist, ano po sinabi niya? Sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Muli inulit na naman. Problema na nila yan noon. Kaya tama po yung sinabi ng kapatid na Gambot na kapag may sulat, meron kasing problema. At yun po yung problema nila. Kaya po sumulat si Apostol Pablo sa mga anak. Dahil nung panahon pa man nila, problema na ito. At lalong lumaki ng lumaki pagdating po sa panahon natin sa ngayon, mga kapatid ko. At kapag pinag-usapan po, mga kapatid, ang paksang ito, nasabi, mga anak, magsitalima kayo. Meron po tayong perfect example dito. At ang perfect example po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bababasa po natin sa aklat po, mga kapatid ng San Mateo, chapter 251 in the book of Luke sa pagtatama. Ito po yung panahon na hinahanap po siya eh. Bumaba po sila, meron po silang pistang sineselebrate every year. Hinahanap siya, akala nila nung umuwi na sila, sumama yung Panginoong Jesucristo sa mga kasamahan nila na bumaba doon sa templo ng Jerusalem dahil once a year nagkakatipon-tipon sila. Pero hindi pala. Ngayon bumalik uli sila, nakita niya ang kanyang anak doon sa templo at nakikipag-aralan sa mga guro ng templo. No? At nangingibabaw po yung kanyang karunungan sapagkat siya yung Diyos na nagkatawang tao. At nung nakita na po siya, sinabi niya, hindi ba dapat, alam niyo dapat talastas ninyo, dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama. So, to make the story short, fast forward natin, eto na po, in the book of Luke 5:51. Then he went down to Nazareth with them, kasama yung kanyang mga magulang dahil sinundo nga siya. At ang sabi po ron, and was obedient to them. And was obedient to them. Ang perfect example po sa paksang ito, sa pag-aaral na ito, na we must honor our father and our mother ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang pinaka-perfect na ehemplo. At isa pa ho, gusto ko, remember niyo po itong next na babasahin kong passage. When it comes to this topic, na we must honor our father and our mother, paano po natin ito dapat i-execute, yung pagsunod dito sa batas na ito, sa law na ito, na sinabi ng Panginoon. Kasi mismo sa Panginoon ito galing eh. Mga kapatid, direkta at binaba po ng propetang si Moises. Ang sabi po dito in 5:29 po ng Book of Acts, pero i-ano ko muna para malaman niyo yung background. Ito po yung time na nangangaral po si Apostol Pedro at saka si Apostol Juan. Marami po silang nakumberte na nito eh. Nung time na to, ang lawak na po ng iglesia nito. Chapter 2, nagbaptize ng 3,000 o nagbaptize ng 5,000. So dumami na po sila.
Ito po yung time na nangangaral na po sila at ipinapangaral nila ang pangalan ng Panginoong Kristo. So, nung nahuli sila, ito po ang sabi, 5:29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol. Kasi kaya po sila hinuli nung una, binawalan po silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Huwag na kayong mangangaral sa pangalang yan. Na siya yung hari, siya yung Kristo, siya yung Mesiyas, siya yung tagapagligtas. Bawal na yan. Kaya ito po yung naging sagot nila. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nangagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Alam niyo, originated to una sinabi in 4:17, 18 and 19. Binawalan na sila nung una, huwag na kayong mangaral niyan, pinuno nyo na ngayong aral ninyo, yung buong Jerusalem sa pangalang Jesucristo. Bawal na yan. Huwag kayong mangaral. Kaya kanina sinabi ko po, sa pagsunod po sa batas na ito, na we must honor our father and our mother, dapat muna tayong una sa Diyos sumunod bago sa mga tao. Tandaan niyo po yan. Bakit po? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung kakabakahin niyang problema. God's law versus man's law. Mamaya po, tingnan natin yan. At dito po, malalaman natin ano yung definition ng tinatawag na honor. Sabi po sa English translation, sa International Standard Version, but Peter and apostles answered, we must obey God rather men. Kasi binabawalan sila. The same din to sa topic na ito, unahin muna natin sundin yung Diyos. Ang gusto ng Diyos, we must honor our father and our mother. Sapagkat mamaya, meron pong ginawang kautusan ng mga tao na may kinalaman sa paksang yan. Mamaya, aalamin natin yan. Ngayon po, doon po tayo. Kasi di ba, tayo, may mga definition tayo. Ano ba how do you define the word honor? Di ba? Tingnan po ninyo. Dito po sa Greek word, ang nakasulat, timao, na ang ibig sabihin, a fixed valuation by implication to revere or honor or value. Ang ibig sabihin po, ibigay daw po natin yung mataas na pagbibigay ng karangalan sa ating magulang. Nararapat lang. Biruin mo ilang buwan kang dinala ng nanay mo sa kanyang sinapupunan. 9 months. Pagkalabas mo, napupuyat yan sa'yo. Pag umiiyak ka, siyempre, patidedehin ka. Isa pa ko kaya napupuyat yan, yung lamok nakakagat sa'yo, pinapaypay niyan. Para wag kang makagat, wag kang madapuan ng kung ano-ano. Ganun ho sila ka-protective sa kanilang mga anak. No? Sino sa inyo nakanood ng pelikulang Rewind? Rewind, yung pelikula ni Ding Dong Dantes sa Kanimarian. Napanood niyo po? Di ba? Magkikwento lang ako kasi napanood ko rin yun. Nakakaiyak yung pelikula yun. Yung Rewind, it's about na binigyan po siya ng pagkakataon ni Jess. Alam pa ni sister, si Jess pa si Lodi, si Lods. Yung Lods doon si Jesus Christ. O sige, ibabalik kita bago yung aksidente mo, bago yung mamatay yung asawa mo. Mamili ka, eto papipiliin kita. O ayaw mo mamatay yung asawa mo, sino na lang papatayin natin yung anak mo? Ano sabi niya? Napapiay siya, napamura siya. Huwag naman ganun. Huwag naman mura, Diyos ako. Mura. Di ba? Huwag yun. Sino ipapalit natin? In the end, ang sabi niya, ako na lang. Ano ibig sabihin yung mga magulang? Nature po sa mga magulang, mga kapatid. Ito alam niyo po yan. Mas mahal niyo yung anak niyo kaysa buhay. Pwede niya ipalit yung kanyang buhay para sa iyo. Tama ho ba? Mas alam ng mga magulang yan. Lalo ng mga nanay. So ibig sabihin, so kung gano'n sila, dapat nang ibigay natin talaga yung pagbabalyo, tama? We must value them. Sabi nga nila, yung mga kasabihan na pagka daw nanganganak yung babae, yung isang paa daw parang nasa hukay, tama ho ba?
Di ba? Dahil hindi naman lahat na nanganganak successful eh. Tama? Meron nung namamatay na magulang, namamatay din yung anak. Dalawa, pareho. Meron namang cases na namamatay yung magulang, buhay yung anak. May cases naman, patay yung anak, buhay yung magulang. Tama? Kaya dapat lang ibigay natin yung tinatawag na pag-revere. Yung mataas na antas ng paggalang ba para sa kanila. Deserve nila yun eh. Tama po ba? Yan po yung sinipi ni Apostol Pablo in Exodus chapter 20 verse 12. At isa pa ho, sinipi niya po yan doon sa Deuteronomy din na ang ibig sabihin second law or repeating of the law. Yun ang ibig sabihin kasi ng Deuteronomy. Yan po yung sinipi niya sa 5:16 po ng Deuteronomy. Ganon din po yung nakasulat. Babasahin ko po. Honor thy father and mother as the Lord thy God hath commanded. So pansinin nyo, Diyos mismo nagutos commanded thee that thy days may be prolonged and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Yun po yung sinabi. Kaya kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, tama yung pag-interpret natin doon sa mind natin, yung salitang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, sapagkat isa po sa mga batas po ng Israelita noon na pinapatupad nila ng panahon nila ay ito. Tingnan niyo po, basahin niyo po In Deuteronomy 21:18 to 21, ganito po nakasulat kung magkakaroon sila ng problema na may kinalaman sa batas na yan, na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Respect. Sa English, sa iba pang translation, obey. Tama? Obey o sitalima. Ito po, 21:18 ng Deuteronomy. Kung ang isang lalaki ay may anak na matigas ang loob at mapanghimagsik. So ibig sabihin, matigas ang loob, mapanghimagsik, hindi sumusunod, hindi nag-o-obey. Tama ho ba? Na anak na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina at bagamang kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, so rebellious talaga. Tama ho ba? 19. Ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok. Verse 20. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay may matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing. Pansinin niyo po yung verse 21. At babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y, naku po, matindi pala yung batas sa Israel. At ito po, batas na ang Diyos mismo ang nag-akda upang siya'y mamatay at gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Alam po ninyo, naalala ko nag-aaral pa kami ni Brother JR noon, buhay pa. Sabi ni Brother JR, meron ka bang nabasa sa lumang tipan na nagpatayo ang Diyos sa pamamagitan ni Moises ng piitan? Wala po kayo mababasa kahit basahin niyo po yung Exodus to Deuteronomy. Genesis to Deuteronomy. Wala kayong mababasa at mababalitaan na. Nagpatayo ng mga kulungan o jail, city jail, women's jail, youth's jail. Di ba dati meron yung tinatawag na piitan sa mga kabataan? Boys Town. Naalala ko yun eh. That was during the time of Marcos, yung unang Marcos, yung si Ferdinand. May boys Town nun. Kulungan para sa mga bata na nakagawa ng krimen. No? Na ngayon, napalitan ng pumalit, DSWDs, parang yun ang naging kahalili eh. Pero hindi naman talaga sila nakakulong eh, kasi iba nakakatakas pa rin eh. Kasi sa bagong sila, yung mga magnanakaw na bata ron, hanggang ngayon nakakatakas, magnanakaw pa rin. Yung pa rin yung trabaho, talagang trabaho na nila. Hindi mo naman kasi pwede ikulong dahil may batas na bawal ikulong yung mga bata. No, mga kapatid, no? Pero dito napakaliwanag, no? Kung ikaw hindi ka sumusunod sa iyong magulang, mapanghimagsik ka at manglalasing, ang sabi po doon, babatuhin siya ng lahat ng mga lalaki
No? Lahat, ang dami sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Naku, hindi pala ng hatol noon. Kapag ka ikaw ay hindi sumunod sa batas na yan, to honor your father and your mother, ngayon no, bawal lang. Ngayon no, lalo hong bumigat ang batas eh. Alam niyo kung bakit? Meron hong violence against child. Bawal na hong, ang dami hong ano eh. Ang dami, hindi mo hindi mo may ano yung utos ng Diyos sa Biblia. Di ba sabi ng Diyos sa Biblia, kung hahampasin mo siya, hindi siya mamamatay. Pero ngayon, di mo na pwedeng gawin yan. Bakit? May batas na. Kapag ikaw, hinambalos mo yung anak mo, child abuse ka, bawsi, bagsak mo. Pero pag sila ng hambalos, walang kaso. Eh ano ho ba talaga ang dapat na batas na masunod sa inyong palagay? Pinakamataas na batas na galing sa langit? Ewan ko po. No? Tuloy pa ho natin yan ha. Isa pa ho. Ito ang ganda na sinabi sa NIV. Tingnan niyo po ha. If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey. Dito liwanag, who does not obey. Ayaw talaga. Eh di ba yan nga yung sabi sa topic natin? Obey your parents in the Lord, for it is pleasing unto God. Diba? Chapter 3:20 ng Colossians, 6:1-2 ng Ephesians. Ang sabi po, and will not listen to them when they discipline him. His father and mother shall take hold of him and bring him to the elders of the gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is glutton. Dito pala, glutton, ibig sabihin, matakaw. Tama ho ba? Marahil, mga kapatid, ito, isang sana ay kita ko. Marahil, siyempre, isang pamilya sila. Eh, pag naunang kumain ito, yung mga nanay niya, yung nanay niya at tatay niya na hindi po kumakain, naubusan niya ng pagkain. Marahil. Kasi glutton yung ginamit eh, matakaw. Baka naubusan niya na ng pagkain. Tuloy ko po yung pagbasa. And drunkard, manlan niyo po, all the men of his town, gano'ng karami yun, are to stone him to death. You must purge the evil from you. All Israel will hear of it and be afraid. So, hindi pala ng batas ng araw. No? Kapag ikaw hindi mo sinunod to, ano mangyayari sa'yo? Kamatayan. Gaya din po ng binanggit kanila. Gano'n man daw kahaba yung buhay, dahil doon sa paglabag nila, may kaakibat na ano? Kamatayan. Dahil nalabag. Tuloy pa ho natin. In Exodus chapter 21:15, ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina, laganap po ngayon yan, ay papataying walang pagsala. Pansinin niyo po, batas po ito ng Diyos. Kumpara sa batas natin ng tao ngayon, nagko-kontra. Tama? Sa batas ng tao ngayon, pagka pinalo mo yung anak mo, bawsig ka. Sa batas ng Diyos, iba. Ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. Mga kapatid ko. Isa pa ho, 21:17, ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. Kung mapapansin nyo lahat ng binasa natin, mga kapatid, wala talagang ibibilanggo eh. Puro lahat papatayin. Sa English po, anyone who curses his father or mother is to put to death. Yung susumpain mo. Ngayon no, nakakagulat, ang dami yung mga anak, sinusumpa yung kanilang mga magulang. Grabe. No, mga kapatid ko. Yan ho yung isang definition natin na tama. With regards doon sa topic na igalang mo ang iyong ama at yung iyong ina. Ngayon ho, tingnan natin. Yung isa pa na definition niyan, na mismo ang Panginoon ang nagbigay ng definition. Ito po. In Matthew chapter 15, verse 4-6. Ito na. Tanungin na natin ang Panginoon. Panginoon, ano ang definition mo? Sa ibig sabihin ng salitang igalang.
Nabigyan na ho natin ng hustisya yung isa, tama. Huwag mo susumpain, huwag mo sasaktan. No? Ito pa ho yung definition ng Panginoon. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yung po mismo, chapter 20, verse 12 ng Exodus, ang pinagsipian ng Panginoon. At ang manungayo sa kanyang ama at sa kanyang ina ay mamamatay na walang pagsala. Gusto ko po notice niyo yung verse na yan. Mamamatay na walang pagsala. So ang paglabag doon sa paggalang sa ama sa ina, ang paglabag po, ang kasagutan sa paglabag nila ay kamatayan. Tama ko ba? Huwag niyong kalilimutan yung verse na yan. Ibababa ko po ah. Datapwat sinasabi ninyo. Eto na po. Nung panahon pong yan, meron pong problema na umiiral na nagbabanggaan batas ng Diyos at batas ng tao. Kung meron po kayong apps, pwede nyo i-install yung Talmud. Yung Talmud po yung 613 laws na yan po yung mga traditions po ng mga Hudyo na itinuturo po ng mga rabi o mga guro. Yan po mababasa natin sa Nezarim at Nedarim. Sa Nedarim 9 at 10, mababasa nyo yung ang topic doon about korban, about gifts. Tapos sa Nedarim, mababasa nyo po in chapter 2 and 34 about gifts. Hindi ko na i-screenshot pero yun po yung eksaktong mga kinalalaman niya when it comes sa topic na ito. Datapot sinasabi ninyo, ang tinutukoy niya naman dito, yung mga Pharisee, yung mga rabi doon sa templo. Nung panahon na yan, yan ang naglalaban. Batas ng Diyos, eto batas ng tao. At yung naglatag ng batas na ito, mga rabi, mga Pharisee. No? Ano yung batas? Ang sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, notice this verse. Ang sino mang, ito po mga kapatid, para po mapadali natin, ito po yung under oath. Pag binasa po nyo yung Talmud, bago po nila to isinagawa, ipinanunumpa mo na this is under oath sa ilalim ng sumpa. Ano po yun? Sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangin mo sa akin, pabababawin ko po yung Tagalog. Yung maitutulong ko sa iyo, tata, yung maitutulong ko sa iyo, nanay, meron ako dito, hindi ko na ibibigay sa iyo. Yung itutulong ko sa iyo, nanay, yung itutulong ko sa iyo, tata, hindi ko na ibibigay sa iyo. Ipoproklama ko na ito under oath. Ano po sabi? Ito'y hain ko sa Diyos. Notice na sumunod na verse, sa verse 6, ito po yung sabi ng Panginoon. Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama. So ito pala yung definisyon. Mamaya ko itutuloy yung pagbasa. Ang hindi pala pagbibigay ng anumang iyong maitutulong sa iyong ama at sa iyong ina ay nangangahulugan sa definisyon ng pagtuturo ng Panginoon ay hindi paggalang. Pagwalan mo ng paggalang sa iyong ama at sa iyong ina. Ngayon, ito po, babalik po ako doon sa 24 oras. Tama ba yung sinabi ni Julia? Tama ba yung sinabi nung anak ni Padilla at saka ni Marjorie Barroso? Bato. Gusto kong ma-notice dyan, ano po yung batas? Pag hindi mo ginalang yung iyong ama at ang iyong ina, anong parusa? Kamatayan. Dahil po sa batas na ito ng tao, sa tradisyon na ito ng tao, hindi po ibinababa yung hatol na kamatayan. Nakuha niyo po? Nawala oh. Balik niyo po uli sa verse 4. Ulit-ulitin niyong basahin. Ano hatol? Pag hindi mo ginalang ang iyong ama at ang iyong ina, karapat dapat ka sa kamatayan. Pero pag ikaw ay nagsumpa na yung itutulong ko sa iyo, nanay, tatay, hain ko na sa Diyos, hindi ka na mamamatay. Hindi ka napapatayin. So ano po yung nangyari? Nawala po yan. Ano sabi niya? At niwala ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos.
dahil sa inyong salit-saling sabi. Yan ho yung nangyayari ngayon. Nawawalan ng bisa. Yun ho yung pinakamababaw eh. Nawawalan ng bisa o kapangyarihan. No? Ang salita ng Diyos dahil sa salit-saling sabi. Bababasa niyo po yan mga kapatid. Nezarim at chapter 2 o kung anong tawag nila, number 2 and 34 na ang topic po ay gifts and offering. At Nedarim chapter 9 and 10. Mababasa niyo pong lahat yan. Install niyo po lahat ng mga kapatid. Isa pa ho. Ito pa yung makikita natin in Mark. Binasa ko po yung komentaryo. Dito lang daw po ninyo ito matatagpuan yung word na ito. Once lang po ito binanggit yung word na korban na talagang nakasulat sa Talmud. No? Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo kung ang sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangin mo sa akin ay korban sa makatwid bagay hain sa Diyos, ay hindi na ninyo sa pinababaya ang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Ipopos ko po pagbasa. Yung korban pala, parang ito ay yung ginawang device ng Diyos para yung mga anak magkaroon ng excuse sa kanilang mga magulang na wag nang tumulong, wag nang isagawa ang batas na honor your father and your mother. Ito yung nagbibigay sa kanila ng pagkakalag o pagbibigay ng laya na wag na magsuporta sa kanilang mga tatay at nanay. Tuloy ko po yung pagbasa, verse 13. Nani walang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuturo at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Pansinin niyo po. Nawala po rito sa salit-saling sabi na ito po yung once lang mababasa sa buong Biblia. Yung word na korban, dito lang po in Mark 7:11. Sapagkat ito pong pinanggalingan itong korban, galing po doon sa Talmud. Kasama po yan ng Mishnah, yung 630 na batas, na salit-saling sabi o tradisyon ng mga rabay, ng mga parisi na ini-implement nila. At alam niyo po yung korban mga kapatid, diyan po yung isang treasury na matatagpuan lamang sa templo. Halimbawa, yung mga anak, o tatay, nanay, yung tutulong ko sa inyo, di mo na itutulong ha. Korban na lang. Bahala ka na sa buhay mo. Kung kumakain ka dyan o hindi. Kung bayad ka ba ng kuryente o hindi. Kung bayad ka kung maputulang ka man ng kung ano man mangyari sa buhay mo, bahala ka na. Basta ito yung naging device ng panahon nila para yung mga anak magkaroon ng dahilan o excuse na wag nang igalang. Kasi napakaliwanag ng sinabi. Hindi na niya iginagalang ang kanyang ama at ang kanyang ina sa pagpapatigil niya ng suporta na ibibigay niya para sa kanyang nanay at tatay. Napakaliwanag nun eh. Ulit-ulitin niyo pong basahin yun. Basahin po natin dito sa korban. Ito po yung meaning po niya eh. No, something brought near to the altar, it is a sacrificial present that offered or offering. Nandoon din po yan sa templo. Pero alam niyo mga kapatid, one time, ito po one time na nangyari. Di ba, ibinenta po yung Panginoon, 30 silver coins. Tama po ba? Anong benta? Sino po? Si Judas. Nung na-realize po niyang mali yung ginawa niya, ano po ginawa ni Judas? Bumalik po niya sa mga leaders. At ibinalik po niya yung binayad sa kanya. At alam niyo po yun, nung binalik niya po yun, sabi niya, to make the story short, ito po, hindi naman natin mababasa sa Bible, pero nabasa ko po ito sa isang komentaryo. Ang sabi po doon, binalik niya po yun at in-offer niya po yun as a gift. Pero alam niyo po, sinabi ng mga matatanda, ito pa mababasa natin in Matthew 27, verse 7. The chief priests pick up the coins. Kasi binalik niya yun eh. Ayaw niyong tanggapin.
Isinambulan niya. Tinapon niya. The chief priest picked up the coins and said, "It is against the law to put into the treasury." Labag daw sa batas na itong ibinalik ni Judas kasi yun po yung naging suhol sa kanya eh. Para ipagkano niya yung Panginoon eh. Hindi daw ho, sabi niya rito, "It is against the law to put this into the treasury since it is a blood money." Kasi katumbas pala nun, dugo. So ibig sabihin, meron pala silang tinatanggap pagka in-offer na under oath na korban, meron din silang tinatanggihan. At ito sa pagkakataong ito, tinanggihan nila. Bakit? Blood money. Nakuha niya po? So yun lang po yung dapat na makita natin doon. Ito pong korban mga kapatid, ito po yung nakitang formula ng mga Pariseo noon para yung mga anak makalag nila sa responsibilidad sa batas na inilatag mismo ng Diyos para sa kanilang mga magulang na honor thy father and thy mother. Parang inaalisan sila ng tinatawag na kinakalag sila doon sa tinatawag na duties na yun, responsibility na yun. Na parang wala nang pakialam. Kaya kanina meron ako sabihin sa inyo, remember this passage. Yung 521 ng 529 ng Book of Acts. Dapat muna kaming magsisunod sa Diyos bago sa mga tao. Sapagkat yun po yung panahon ni Jesus Christ, meron hong katunggali yung utos ng Diyos na may kinalaman to honor your father and your mother. Ano po yun? Yung korban, yung offering. At isa pa ho yan mga kapatid, ngayon po, ito po. Kung tutol sila dyan, i-rebat nyo to. Kasi may malagay excuse, i-rebat nyo to. Ito po hindi mo ba, nung dumami na po yung member sa iglesia, kasi ang turo po ng Panginoon, doon po sa kingdom, sa kaharian, na yan din po yung iglesia, ay gaya daw po ng butil na mustasa. Napakaliit lang. Pero pag itinanim, at lumago, nagiging isang napakalaking puno na maging po yung mga ibon doon po naglilimlim. At yan po yung nangyari ng kaganapan sa chapter 2, nakapag-baptize po ng 3,000 souls. Lumaon nakapag-baptize ng 5,000 souls. Tama ho ba? Lumaki na. Alam niyo, sa chapter 6, nung dumami na, meron din pong mga naging member na mga babaeng bao. Ano ibig sabihin ng babaeng bao? Widow. At alam niyo po, yan po yung time na ang trabaho po kasi, ang binaba po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Tama ho ba? Ipangaral ang ebanghelyo. Ito po yung time na napigil po sila sa pangaral. Dahil ang dami na pong babaeng bao at sila po'y namamahagi. Napabayaan nila yung salita. So ito po chapter 6. 6:1. Pwede, ay wala, hindi, akala ko nasa Makabebe ako. Sorry po, akala ko nasa Makabebe, Pampanga ako. Papaplus ko sana. At ng araw ngang ito, nang dumami na ang bilang ng mga alagat, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga Greko-Hudyo laban sa mga Ebreo. Sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. So ito po. Ito po yung time na sabi ng mga apostol, di naman natin dapat pabayaan yung yung salita ng Diyos at maglingkod sa dulang. Alam niyo po, maging po sa church, di ba meron mga, sa istorya, meron silang sinusuportahan ng mga babaeng bao. Maging po sa babaeng bao para suportahan po ng church, may qualification po. Gusto ko lang po ito bigyan din na may kinalaman sa paksang ito. Honor your father and your mother. Para mas lalo po tayong luminaw. Ito po in 1 Timothy chapter 5 verse 4, ito po qualification. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao, 1 Timothy chapter 5 verse 4, ay may mga anak, babaeng bao ka, ibig sabihin ng widow, para natin, widow, ibig sabihin ng widow, patay na yung kanyang
lalaking asawa na nagpo-provide. So widow ka, balo ka na. Pero ang sabi rito ni Apostol Pablo kay Timoteo, kung ang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, ay magsipag-aral ang mga ito muna na pamahala ang may kabanalan sa kanilang mga sariling sangbahayan. At magsiganti, notice the word, magsiganti sa kanilang magulang. O napakaliwanag nito. Magsiganti sa kanilang magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Uy, talagang pinagtibay nitong pag-aaral na ito. Ilagay natin sa NIV yan. Mas maganda sa NIV eh. But if a widow has a children or grandchildren, diba, ikaw, babaeng bao ka, meron ka naman palang mga anak, meron ka pang apo, no? This should learn first. This should learn first of all to put their religion into practice. Ang sabi po, dapat matutunan muna nila na ilagay yung kanilang religion sa pagpapractice. Hindi pa pwede palang religion ka lang. Hindi mo naman pinapractice. Ano yung ibig sabihin? Hindi mo sinasakabuhayan. Ano yung pagsasakabuhayan? By caring for their own family. So repaying, notice the word, repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Napakaliwanag na po, no? Repaying their parents and their grandparents. Ngayon, ang tanong po, ito, obligasyon po ba o hindi? Kayo na po humatol. Repaying. Ang liwa-liwanag. Sa Tagalog, magsiganti muna. Anong ibig sabihin nito? Huwag nating pabigatan yung iglesia. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi ang trabaho ng iglesia noon, sa chapter 6, binabasa natin, sila yung namamahagi sa mga babaeng bao. Eh kung yung babaeng bao pala, eh meron pa naman mga anak. Eh meron pang mga apo. Ang ibig sabihin, hindi siya qualify. Nakuha niyo po? Kasi meron pa naman pala siyang mga anak. Ano sabi? Kung may mga anak ka pa, put your religion into practice first. Practice your religion. How? Repaying your father and mother. Nagawan sila ng napakabuti. Itaguyod sila. Tama. Tuloy pa ho natin ang pag-aaral. Tutuloy ko lang po yung buong a widow who really needs help. Kasi ito yung number 1, hindi naman niya needs yung help eh. Meron kasi siyang anak, may mga apo pa. Kaya sa verse 5, a widow who really needs help is one who has been left alone. Yung wala na talaga. Di ba? Kagaya ni Sister Ellen. Wala na talaga. Left alone na. Yun ang qualification. Wala na talagang, wala na may pake. Wala na, wala na. Wala na talaga. Yun yung dito binabanggit. She trusts God to take care of her. She prays all the time, night and day, and asks God for help. But the widow who uses her life to please herself is really dead while she is still living. Eh, kasi wala na talaga nag-ano eh. Tell the believers there to take care of their family. O eto na. Eh buhay pa pala yung mga anak, may mga apo pa. Sabihin mo sa mga mananampalatayang yan. Ialagaan mo naman yung pamilya mo. Eh matanda na yan eh, wala nang kakayanan. So ibig sabihin you are the one to provide yung need nila. Nakuha niyo po? So that no one can say they are doing wrong. Everyone should take care of all their own people. Most important, they should take care of their own family. Napakaliwanag nito ha. Mga anak, mga apo. Pag matanda na yung lola niyo, matanda na yung mga nanay niyo, eh, huwag niyong pabayaan. Huwag niyong ilagay sa home for the aged. Yung ibang mga practice po ng ibang mga nasyon, ganun ang ginagawa, lalo sa Amerika, para mawala na sila ng wala na kami duties, ibibigay na lang namin yan dito sa tahanan para sa matatanda. Magbabayad na lang kami. Okay, how can you please God? Ang sabi po, by repaying your father and your mother, you please God. O how you please God? Paano ka matutulad kay ano?
Yung Enoch, kinuha ng Panginoon kasi lumakad siya kasama ng Diyos. O, paano yun? They are worse than someone who does not even believe in God. May mas masahol ka pa daw niya sa isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Kung hindi mo naman maipapractice yung iyong religion. Andyan ang nanay mo, andyan ang tatay mo. Matanda na, wala nang kakayanan magtrabaho. Kahit nga po sa Pilipinas, mayroong age of retirement para tumigil na ang sa pagtatrabaho, di ba? Tuloy po natin. Kaya po sabi, ang isang pinakamagandang ehemplo dyan mga kapatid, si Jesus Christ ulit. Ito po yung time na hatol na sa kanya kamatayan through the crucifixion. At ito po yung time na si Mary po, yung nanay niya, balo na, widow. Wala na si Joseph dito dahil kaya na napapatay niya. Widow na po siya. At ito pong time na to, nakapako na si Jesus Christ. Na-serve na po yung death penalty. Nakapako na. So ito po yung isa sa 7 last words niya. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, si Mary, at sa kanyang nakatayong alagad na kanyang iniibig, sino po yon? Si John. Ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Hindi niya po sinabing babae, eto ako yung anak mo, nakapako na. Ang sinabi niya babae, si John the Beloved, narito ang iyong anak. So ito po yung time na kumbaga sa adopted son na po. To make the story short, adopted son na po si John the Beloved ni Mary. Ipinaubaya na kasi ang hatol sa kanya death penalty na eh. So no chance para magawa niya yung paksa natin na order thy father and thy mother. Kasi dito po sa time na to, kamatayan po, death na po yung hatol sa kanya. Verse 27, nang magkagayi sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Adopted mother naman po. Parang to make the story short. At buhat ng oras na yon, pansinin niyo po, notice this word. Ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahan. Isang napakaganda pong ehemplo ang ating Panginoong Jesucristo na may kinalaman sa paksang ito. Biruin niyo, mamamatay na siya. He will atone. Tutubusin niya na po yung kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga po ng iba, naisip niya pa yun. Para po maiportray natin yung topic na ito. Naisip niya pa yun. Kasi yung time na po niya mga kapatid, si Mary po wala po talagang tahanan. Mahirap lang po sila. Sinabi nga ni Jesus Christ, sabi niya, yung anak ng tao, mabuti pa niya yung sora, may lungga. Naalala niyo? Pero yung anak ng tao, walang kahiligan ng kanyang ulo. Ano ibig sabihin? Wala po siyang sariling tahanan. Maging nga po yung namatay siya, may bumili po ng libingan para sa kanya. Sino po? Si Jose na taga Arimatea. Mahirap lang po sila. So di po, ito, in his dying time, naisip niya pa yun to honor his mother. How? Ipinagkatiwala po niya sa kanyang iniibig na alagad. Para po, pag namatay siya, meron pong magpo-provide ng pangangailangan niya at wala pong iba kundi yung kanyang iniibig na alagad in his dying time. No, mga kapatid. Napakaganda nito sa NIV po. Sabi po, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. Si John the Beloved. And to the disciple, kay John Beloved, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home. Napakaganda ho mga kapatid. Kaya, sa rewind po mga kapatid, babalik lang po ako sa pelikulang yun. Hindi na ho natin maibabalik yung mga natapos na yung mga nakaraan. But meron po tayong magagawa sa kasulukuyan ngayon. Yung mga mali natin nung nakaraan, pwede nating itama ngayon. Lalo na po sa pagtanaw po sa paksahing ito, na ang paggalang pala, no, sa ating mga magulang, sa ating ama at ina, ay hindi lang po ibig sabihin, hindi ho natin siya minumura, hindi natin siya sinusumpa. Hindi natin siya sinasaktan, hindi natin ho ginagawa sa kanya anumang masamang bagay, kundi
Isa pa ho, sa paggalang ay mag-provide po tayo, mag-repay po tayo ng kabutihang ginawa sa atin ng ating mga magulang sa panahon na kaya naman po natin yung gawin sa kanila. Huwag na po nating hintayin, no? Na maging alaala na lang. Naalala ko po yung pelikulang Seven Sundays, kung napanood yun, ano po yun? Seven Sundays, ang ganda po ng istorya. Sabi niya, pwede bang gawin niyo yung eulogy? Di ba lahat na namamatay may eulogy? Oo naman, tatay na, pero pwede bang gawin niyo yung eulogy ngayong buhay pa ako? Kasi pagpatay na ako, hindi ko na maririnig yan eh. Ano pa sasabihin niyo sa akin, pagpatay na ako, maririnig ko ba yan? Di ba, pwede naman natin gawin yung ngayon, no, yung mga hindi naranasan ng mga magulang natin, pwede nating iparanas sa kanila ngayon. Di pa pala nakakaganito yan. Di ba? Ano, baga sa parang we must treasure every moment, count para po sa mga magulang natin. Bakit po? Kung ilang taong ka na ngayon, halimbawa, ang edad mo 40 na ngayon, malamang yung tatay mo matandang-matanda na, itong nanay mo matandang-matanda na. At sasabihin ko sa inyo, hindi na ho mahaba ang buhay pag gagano. No? Swerte nga ngayon pag umaabot na ng 80. Di ba? Kasi ang lifespan ng tao ngayon maikli lang. Kaya tama yung sabi nila, ang buhay mo maikli lang. Wala mong rewind. Ngayon ka bumawi. Lalo na kaya mo naman. Pera lang yan, maibabalik yan. Pero yung pagkakataon, hindi na. Hindi mo na maibabalik. Tama na. Pera lang yan. Maibabalik yan. Lalo may trabaho ka naman, regular trabaho mo. Ayaw mo bawiin yan. We must to honor our father and our mother. And dapat muna tayong sumunod sa Diyos bago sa mga tao. May mga batas po minsan ang tao na labag po, lumalaban sa batas na na dapat po, yun po muna yung unang sundin natin. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po.